Mga kagalawan, sa magandang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Welcome po ulit dito sa ating munting YouTube channel kung saan po ang akin pong mga ginagawa ay akin naman pong ina-upload para po kapulutan po natin ng aral at inspirasyon. At kung napanood nyo na nga po yung unang video ko, yung first part ng video kung saan nagka-problema po yung brake pad ng atin pong Mitsubishi Adventure. At pinaklas ko nga po yun, pinakita ko sa inyo kung saan nagka-damage na nga po yung ating pinaka-rotor o yung ating disc. Ngayon mga kagalawan, meron na akong pyesa dito. Bumili ako ng bagong set ng ating brake pad. Ang brand po na nabili ko ay Nuvo Pro. Worth 800 po ito dito sa amin. Ito po, may resibo tayo dito. Pero sa online po mura lang, mga nasa 500 plus. Pero mag-aantay pa tayo ng panahon kung sakasakaling online tayong order. Bumili na po ako dito sa amin. At dito nga po sa amin sa Bohol, nasa 800 pesos po mga kagalawan yung pair. At ito po yung ipapalit natin. At tip lamang din po kapag tayo ay magpapalit ng brake pad o ng brake pad po sa atin pong Mitsubishi Adventure o sa kahit anong sasakyan, pares na po yung palitan natin para at least sabay po sila, sabay kabilaan, kasi okay lang din naman yung kabilaan lang yung papalitan mo, isa lang na side. Ang problema po doon, hindi po magiging pantay at baka malingat nga po tayo. Yun na naman po yung mangyari sa atin. Hayaan nyo po ako baliktarin yung camera. Ayan, at natanggal ko na nga po yung gulong mga kagalawan. Ganito lang po yung sitwasyon o yung itsura po ng ating brake area, pangharap po ng ating sasakyan. Tayo po ay nandito sa kaliwang banda, kaliwang bahagi po, kasi nga po kung inyong mapapansin masyadong basa dun sa kabila. Didiskartehan ko na lang dun, at least yung video may pakita ko sa inyo. Dito po tayo sa medyo maayos na part. Ganito lang po ang pinaka ginagawa kapag nagpapalit po tayo ng disc pad. Napakadali lang po talaga ng pagpapalit ng disc pad, at pwede po nating gawin po yan o i-DIY mga kagalawan, kaysa gumastos pa po tayo ng medyo may kalakihang halaga, lalo na po kapag sa kasa tayo magpapagawa. Kung nyo pong mapapansin yung assembly po ng ating brake, ito po yan, may dalawang 14mm po na bolt dyan mga kagalawan. Itong isa at yung isa po ay nandito sa baba. Ayan, yung gagawin po natin dyan, gagamit lang po tayo ng wrench or combination wrench po yan mga kagalawan. At luluwagan po natin, susubukan ko ipakita sa inyo. Pag may katigasan po, gamitan nyo po ng konting pukpok. Kaya tanggalan po yan mga kagalawan na yan. 14mm na bolt. Pwede nyo tanggalin yung dalawa, pero mas madali kapag isa lang. Eto, wala na po yan. Ayan, gumagalaw na po siya, pero medyo matigas. Yan. Ayun lang po. Iaangat nyo lang po yan mga kagalawan. Ay, nako, sa gabal. Maiksi, masyadong maiksi itong hose, kaya kinakailangan siguro talaga tanggalin ko muna. Pwede po yan, pag ginaya ng hose nyo, pwede nyo nang iangat lang, huwag nyo tatanggalin. Subukan ko, mali. Balik ko muna. Unahin ko yung nasa taas. Akala ko kakayanin. Tanggalin na talaga natin lahat. Ayun, ayan na. Tanggal na lahat, Napakadali lang po ng pagpapalit. Tingnan nyo, Steady ko muna yan dyan. Ito po yung ating pinaka pad, brake pads po. Ayan, yung brake pad natin, meron po yung provision dyan, kung saan siya nakalagay. Napakadali lang po niyan, tinanggal ko na rin dito para pagsabayin ko na ang pagpapalit. At medyo mahirap yung ating pagbibideo dahil ako nga po ay
Mag-isa lang. Sige. Eto, makapal pa tong sa kabila. At dito nga ako lagi nasilip, kaya pumalpak tayo. Nakaligtaan ko na yung sa kabila pala. Nangyari dito, pinakatingin ko sa dating may-ari, nagpalit sila kabila lang kasi ibang brand na ito, ibang brand itong nasa kabila. Pwede pa sanang wag palitan, pagsasabayin ko na kasi set naman itong ating nabili. Ayan, tignan nyo yan mga kagalawan. Ganyan lang, napakadali lang. Ngayon yung bago pong pad, ganyan lang po yung bagong pad. Yung iba dito may liha, nililiha muna, pero kung wala, okay lang po. Hindi po yan problema. Ayan, tingnan nyo insert ko lang po dyan. Yan, may provision naman. Ayan. Kabila, ganun din. Napakadali po, walang rason. Hindi natin pwede sabihin hindi natin kayang gawin. It's napaka-basic. Ang pagpapalit ng pad, ayan. Pansinin nyo po, naka-setting na. Setting na po yan. Bagong brake pad. Ngayon po, ang magiging problema natin dyan, eto, yung assembly na to. Kasi pag ibinalik natin to mga kagalawan, mahihirapan na tayo kasi sisikip ho yan. Papakita ko sa inyo masikip na ho, di ba? Kasi yung pinalitan nating pad ay manipis po yun. So ibig sabihin yan, kailangan nating mag-adjust dito. Yung piston, kailangan nating itulak yan paloob. Paano natin itutulak yung piston? Napakatigas po niyan, dito lang po yan mga kagalawan. Ayan, meron po dyang provision para po sa atin pong bleeder. Meron po tayong bleeder dito. Yan, yung bleeder po na yan, matigas ba? Tanggalin natin yung pinakatakip kung may takip. Kung wala na, edi wala na tayong tatanggalin. Goma lang po yan. Pag natanggal natin yan mga kagalawan, kailangan nating i-adjust ito. At mas magagawa ko yan kung dalawang kamay ang aking gagamitin. Ayan, gagamitan ko ng dalawang kamay. I-adjust ko yung bleeder, papakita ko sa inyo. Bubuksan ko lang bagya. Yan. Pinat po natin yung video. Lumipat nga po tayo dito sa kabila. Gawa na nagka-problema, masyadong nanikit yung piston natin dun sa kabilang side. Mahalaga lang, may pakita ko sa inyo na ganun nga lang po yun. Nagbibid lang po tayo. Tulak lang po natin paloob yung piston. Kaya po dito lubog na lubog na. Pag nakaset na po yung ating pinaka disc pad, okay na po yan. Kasi nga po, di ba sabi ko may provision naman, napakadali lang po i-pwesto. Ibabalik lang po natin yung pinaka assembly na mahawak po sa ating disc pad. At tapos na po yung ating problema po dyan. At pag may balik na nga po natin ng maayos, balik na rin natin yung ating gulong at maayos na po, okay na po. Sunod yung gagawin, buksan nyo po yung inyong hood. At dahil nga po nagtapon tayo ng fluid sa ating pagbibleed, check po natin yung ating pinaka-reservoir. Dagdagan lang po natin ng brake fluid kung nagbawas. At subukan po natin paanda rin yung ating sasakyan at subukan po natin yung ating brake. Pag maayos po yung kapit, okay po tayo dyan. At pag lumusot naman yung preno natin, edi matik po, tayo po ay magbi-bleed para lang maipalabas yung hangin po sa ating brake system. At okay na po tayo, good to go na po yung ating sasakyan. Hanggang dito na lang po muna siguro tayo mga kagalawan. Mahal ko po, nasa video natin sa araw na ito, kahit papaano ay nakapagbahagi na naman po ako sa inyo ng isang bagay po na pwede natin kapulutan ng aral at inspirasyon sa ating pong buhay-buhay. Patuloy po na patnubay ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Paalam po.